Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Sabi dito, palasyo o mapila na kung maaari, huwag muna mag-rally habang may bisita si Marcos Jr. Pwede ba yun? Nanawagan ang Malacanang Palace sa publiko na kung maaari ay huwag munang magsagawa ng kilos protesta sa panahon ng ASEAN Summit 2026 na gaganapin sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga pangunahing pinaghahandaan ng gobyerno, bukod sa isyu ng trapiko, ang posibleng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo lalo na matapos ang naging karanasan noong mga nakaraang ministerial meetings. Hinimok ni Castro ang publiko na ipakita ang maayos at disiplinadong imahe ng Pilipinas sa mga bisitang delegado mula sa Association of Southeast Asian Nations. Takot sila sa mga rally. Ay nako, Gusto nating ipakita sa mga bisita na ang mga Pilipino ay marespeto. Ante Claire, ang administrasyong Marcos, may respeto ba siya sa taong bayan tong nangyayaring flood control? Mahiya naman kayaw! Tapos niloloko nyo lang taong bayan. Ang inyong ICI, pakitang tao, propaganda lamang. Pagrespeto ba yun sa taong bayan? Ang Ilocos Norte na flood control projects, ayaw ninyong imbestigahan. Respeto ba yun? Respect begets respect. Ganon lang yun, ante. Sige, manawagan kayo. Kaya pag ang taong bayan gustong mag-rally, hindi nyo mapipigilan. Gusto nating ipakita sa mga bisita na ang mga Pilipino ay marespeto at huwag daanin tulad ng nangyari sa Cebu. Yun, may nangyari sa Cebu, yung ministerial meeting doon. Nangyari sa Cebu na doon pa talaga nagkaroon ng panggugulo para sirain ang administrasyon, pahayag ni Castro. Hindi pinagbabawal ang kilos protesta, pero sana huwag ito sa panahon na may bisita ang gobyerno. Pwede ba yun? In your dreams, Auntie Claire, we are a democratic country. Freedom of assembly, freedom of speech. Pwede ba yun? Nilinaw ng palasyo na layunin ng panawagan na masiguro ang kaayusan, seguridad at magandang imahe. Speaking of magandang imahe, ito ngayon nangyayari na flood control scandal. Maganda ba ang imahe natin sa buong mundo? Pakisagot ko no, ante. Yung ginawa ninyo kay Tatay Digong na kinidnap nyo at dinala sa ICC, gumanda ba ang imahe? Yung nangyari sa US, anong year ba yon? Yung Tantoco incident na klaro, official visit ng unang ginang at may namatay sa kanyang parte dahil sa overdose ng coke. Gumanda ba ang imahe ng bansa natin? Yung ipinapalabas ngayon ni Dean Chase na mga videos na hanggang ngayon hindi nyo man siya kasuhan ng defamation kung hindi totoo yung ipinapalabas ni Dean Chase. Gumanda ba ang imahe natin doon? You're speaking of magandang imahe. Ayusin nyo ng governance para gumanda talaga ang imahe. Wala Yung ginagawa ninyo na panggigipit kay BP Sara ng mga impeachment at kung ano-ano pa. Gumaganda ba ang imahe natin? Concerned lang kayo sa imahe ng Pangulo.
Kaya lang hindi kayo concerned sa imahe ng buong bansa. Oh, dahil sa imahe ng ating bansa, maganda ba ngayon? Marami ba ang mga nag-i-invest? Dahil maganda ang ating imahe o sirang-sira na? Accept the fact na sirang-sira na ang imahe ng ating bansa. At kung may mag-rally man, may bisita o wala, karapatan yan ng taong bayan. Kasi kung maganda ang governance, walang taong magrarally. Maliban lang yung makakaliwa. Okay? Kasi ang makakaliwa, yung mga Makabayan Black Act, bayan, kung ano yan, mulat sa poll hanggang ngayon nagrarally. Kaya lang yung ordinaryong mamamayan, yung nahihirapan na sa inflation, yung nahihirapang makakita ng trabaho, yung mga biktima ng baha, nahihirapan dahil sa korupsyon, may karapatan silang mag-rally, may bisita man o wala. Ang ating mga OFWs, naghihirap sa ibang bansa, malayo sa pamilya dahil kulang na kulang ang trabaho dito. O yung data ng Philippine Statistics Authority nilabas. Sa Disyembre, tumaas na naman ang bilang ng walang trabahong Pilipino. Nasa 2.26 million Pilipinos na ang walang trabaho. Yung mga naghihirap na ganyan, the only means na ilabas ang hinaing nila sa gobyernong ito is mag-rally anti-player. Kaya, sige, manawagan kayo. Kaya lang, I don't know kung papakinggan ba kayo ng taong bayan o wala. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Okay, people who reacted. 6,300 nag-react. 5,800 tinatawanan si Auntie Claire, 59 ang galit, 342 lang ang naniniwala o nag-like sa kanya. Comments, anong sabi nila? Nilde Quintana, Shirley Sarabia, mas maganda ata pag may bisita tas may nagrarally para magkaalaman na. Correct. Lalong so, yung mga nag-organize yan, lumabas na yung kahinaan nila. I'm sure maraming magrarally sa ASEAN Summit ngayong summer. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Siyang natagaan og yero. Sponsor aning team og daghang pasag blessings nga mabot sa iyang pamilya ug sa iyang mga alalay nga nagsakripisyo sa pag atag ani nga sin. Daghang salamat sa tanan. Ug karon mo na ni si kuya ang natagaan og yero. So mo na ni ang iyang balay. Ug mo na ni ang iyang atupan nga iyang balay karon. So pila na ni katuig ya ang imong balay nga wala gid ka nakaatop. Pila na ni katuig pag tukod nimo? 5. 5 na katuig. Nga naman nga wala ka nakakuang gyud, walay budget. Short permanente sa budget kay. Oo. So makatop na ka karon niya. Ay makatop na gid kay naa may nag-sponsor. Oo. Kani duk ko Ug karon naman nagid si kuya sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid karon nga tan-awon nga maatupan. Salamat kayo sa Ginoo nga na-blessings nga miabot sa kuha ug daghang salamat sa nag-sponsor aning sin. Mm. Labi na nga 5 na katuig
nga akong pagtukod aning balay na wala pagid ko nakaatop. Dagang salamat kayo sa nag-sponsor ani ug sa iyang mga alalay nga nag sakripisyo aron lang matagaan nila ang sama kanako nga mga kabos ug unta dagang pang blessings nga mabot sa pamilya labi na sa nag-sponsor ani aron dagang pang mga sama kanako ang iyang matabangan. Salamat kayo.